Magandang umaga po sa inyo lahat. Today, we celebrate the Feast of the Santo Niño. No? Siguro po, yan yung pinaka-popular, no? Na piyesta para sa ating lahat. At lahat naman siguro ng mga bahay, mayroong image ng Santo Niño. Kapag po tingnan natin at inanalyze natin, bakit kaya yung Feast of Santo Niño ay ipinagdiriwang every third Sunday of January? Fix po yan. Every third Sunday of January, celebration ang Santo Niño only in the Philippines. No? Kaya po tatak Pilipinas po yan. Only in the Philippines yung Santo Niño. Bakit po? Kapag po pinansin ninyo, yung Christmas season nag-end last Sunday, Baptism of the Lord. No? Kasi po simula Christmas Day, December 25, hanggang Baptism of the Lord, that's the regular celebration of the whole universal church. Hindi nyo po ba pwedeng baguhin yan? No? Kapag sinabing Pasko, December 25. Kapag sinabing January 1, Solemnity of the Motherhood of Mary. Kapag yung unang Sunday, after Christmas, Feast of the Holy Family. After the January 1, no, after the Feast of the Holy Family, the next Sunday, Epiphany. The next Sunday, Baptism. That's the regular celebration of the whole universal church. Kaya po hindi pa pwedeng isingit yung Santo Niño. Kasi hindi naman siya universal church. Kaya anong ginawa? Humingi ng permission ng Pilipinas at inilagay yung Santo Niño immediately Sunday after the whole celebration of Christmas. Para yung Santo Niño, pasok pa rin siya sa pagdiriwang ng Pasko. No? Para sa atin sa Pilipinas, extended pa rin yung Pasko. Kung September, nagse-celebrate na ng Pasko, tinapos na nga yung Pasko by Baptism of the Lord, sa Pilipinas, extended pa kasi may Santo Niño pa. Kaya yung Santo Niño celebration ay laging third Sunday of January. Tinatapos na hanggang Baptism of the Lord. Pagkatapos nung Sunday na yon, kasi yung baptism po every second Sunday, kaya yung third Sunday, immediately after that, ay Santo Niño na. Kaya po sa Pilipinas, napakakulay ng pagdiriwang ng Pasko. At alam po ninyo, mahalaga sa atin kasi yung Santo Niño. Kasi kung babalikan natin yung history, 1521, nung tayo ay pumasok ang Kristyanismo sa ating bansa. No? 1521, nung bumisita si Magellan sa bansa, ang iniregalo kay Haring Humabon ay Santo Niño. Kaya po yung image ng Santo Niño is the oldest image na mayroon tayo sa ating pagiging Kristiyano. At yan po yung Santo Niño ng Cebu. Yan po yung isineselebrate today na Sinulog Festival sa Cebu. Yung image na yan ang image na iniregalo ng hari nila Magellan kay Haring Humabon. Kaya napakalinaw para sa atin na itong larawan ng batang si Jesus ay naging bahagi ng ating pagiging Kristiyano sa Pilipinas. Kaya po importante para sa ating mga Pilipino ang pagdiriwang ng Santo Niño. At pag pinansin po ninyo, ang mga Pilipino mahilig sa bata. No? Natatangi tayo mga Pilipino, napakahilig natin sa bata. Pag may maliit na bata, tuwang-tuwa tayo. Pag lumalaki na yung bata, inis na tayo. No? Bakit? Ang kulit-kulit na. No? Pero pag yung maliit, yung binubuhat-buhat pa, tuwang-tuwa tayo. No? Ganyan po tayo mga Pilipino. Enjoy na enjoy tayo pag nakakita ng bata. Kaya may malalim na kahulugan sa atin yung pagdiriwang na ito. Pag pinagnilayan natin yung mga pagbasa natin po ngayon, lalo na sa mabuting balita, narinig po ninyo, by the age of 12, si Jesus dinala sa templo. At nung siya'y nasa templo, sabi dun sa gospel, nagpaiwan si Jesus. Pero hindi alam ni Maria at ni Jose na nagpaiwan si Jesus. Alam po ninyo, nung si Jesus ay pinanganak noong December 25, by that baby, no, yung babying Jesus,
hanggang sa marinig natin yung gospel today, 12 years old na. Wala tayong mababasa sa Biblia na account kung ano ang naging buhay ni Jesus simula nung siya ipanganak hanggang nung siya na 12 years old. Wala. Wala po kayong mababasa. Ang pwede nyo i-insert, alam nyo kung ano yung pwede nyo i-insert sa pagitan? Nung si Haring Herodes nag-uutos, papatay ang bata, 2 years old pababa. No? Di ba merong ganun si Herodes, yung Holy Innocents na sabing ganun, nagpumunta yung mga hari kay Herodes at sinabi niya, isinilang dito sa bayan mo yung maghahari sa buong Judea. Si Herodes ang hari ng Judea. Sabi ni Herodes, may papalit na sa akin. Kaya ang sabi ni Herodes, pag nakita ninyo, bumalik kayo sa akin para ako din magbigay, pugay, o gumalang doon sa ipinanganak na bata. Hindi bumalik yung 3 hari. Kaya ano sabi ni Herodes sa kanyang mga alagad? Simula 2 years old pababa, ipapatay ninyo. Kaya anong sabi ng anghel ng Panginoon kay Maria at sa kay Jose? Diba sabi ng anghel ng Panginoon kay Jose, Jose, dalhin mo ang iyong anak sa Ehipto kasi may masamang balak si Herodes sa iyong anak. Kaya yun lang yung malinaw na pwede mong i-insert doon sa kwento ng buhay ni Jesus na si Jesus by age of 2 inilipat sa Ehipto para makaligtas sa planong ipapatay ni Herodes. Pero wala na kayong maririnig o mababasa sa gospel tungkol kay Jesus. Kaya nga sabi doon sa introduction ng ating misa, magandang pagnilayan natin. Ano kaya ang naging buhay ni Jesus simula nung siya ipanganak hanggang sa siya maging 12 years old? Ano kaya ang nangyari kay Kristo? Paano kaya lumalaki si Kristo? At alam po ninyo, hindi siya mahirap intindihin. Hindi siya mahirap pagnilayan. Kasi si Jesus, siya'y naging tao, pero siya'y anak ng Diyos, pero katulad din natin. Kung paano ka lumaki nung bata ka, ganun din lumaki si Jesus. Kung ikaw ay umiiyak nung bata, umiiyak din si Jesus. Kung ikaw'y nadapa nung bata, nadapa din si Jesus. Kung ikaw ay napalo nung bata, hindi ko lang alam kung napalo si Jesus, no? Kasi baka mabait talaga si Mama Mary, ayaw niyang paluin si Jesus, no? Maaaring sabihin natin, si Jesus lumalaki katulad din natin. Naglalaro, tumatakbo, nadapa, ganyan lang din si Kristo. Walang pinagkaiba sa ginagawa natin nung tayo ay bata. Kaya maiisip ninyo, napakasarap lamang maunawaan na yung ating pagkabata, pinagdaanan din ni Jesus. Yung ating ugali nung tayo'y bata, pinagdaanan din ni Kristo. At ito yung natatangi, sabi dun sa gospel, nung makita si Jesus sa templo, umuwi na sila sa Nazaret, si Jesus ay lumaking masunuring bata. At yun marahil, yung maganda nating tingnan. Kung ikaw ay katulad lang ni Jesus nung bata, tatanungin ko kayo, naging masunurin ba kayo nung bata? No? Nung bata ba kayo, naging masunurin ba kayo sa inyong magulang? Siguro sabihin ko po, oo naman. Sigurado nung mga bata kayo, sabi nung nanay ninyo, anak, kanta ka, ABC. Kakanta kayo for sure. No? Anak, bumilang ka 1, 2, 3. Bibilang kayo for sure. Di ba? Kasi nung bata tayo, ganyan yung gustong pinapagawa sa atin ng magulang natin. Mag-ABCD, mag-1, 2, 3. Di ba? Kapag may mga bisita, at sasabihin yung mga bisita, dance. Da-dance ka naman. Kahit napakatigas ng katawan mo, isasayaw mo yan. Kahit hindi mo naman alam talaga yung step. Ibig sabihin, nung bata tayo, naging masunurin naman talaga tayo sa magulang natin. Pero ang tanong, bakit pag lumalaki na, nawawala yun? Yung pagiging masunurin ba, may expiration date? No? Kailangan ba ang pagiging masunurin, bata lang? Dapat ba yung pagiging masunurin sa magulang, ugali lang ng isang bata? Siguro marahil yun yung gustong itanong sa atin ng Panginoon. Kasi si Jesus, tinuruan siya ng kanyang magulang nung bata na maging masunurin. Pero pag pinagnilayan niyo yung buhay ni Jesus, hanggang sa ipako sa krus, sumunod si Jesus sa kanyang ama. Hindi nagbago si Jesus ng ugali. Nung siya'y tinuruan na maging masunurin ng bata, hanggang sa siya'y mamatay sa krus, sinusunod niya ang plano ng kanyang ama. Hindi nagbago ng ugali si Kristo.
Ang pagiging masunurin ay pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa magulang. Ang pagiging masunurin ng isang bata ay pagpapakita ng isang mabuting ugali na natutunan mo sa iyong magulang. Kaya mga kapatid, ito marahil ay magandang paalala sa ating lahat. Hindi dahil may edad na tayo, hindi dahil tayo nanay na, tatay na, hindi na tayo susunod. Lagi nating iisipin, magandang ugali ang pagsunod. Magandang ugali ang pagiging masunurin. Kahit nasabihin mo na yung anak mo, malaki na ngayon, ikaw yung magulang, pero mapapansin ka ng anak mo na, "Ma, Pa, huwag kayong mag-aaway." Hindi maganda yan. Pag sumunod ka sa magulang mo, pa sa anak mo, at yung anak mo pa ang nagturo sa'yo, at sinabi mong sinunod mo pa yung utos ng anak mo, hindi masama yun. Hindi makakababa ng pagkatao mo na susundin mo yung inuutos ng anak mo. Kasi alam mo, tama yung ipinapagawa sa iyo. Hindi nangangahulugan na kapag tayo may edad na, ay hindi na tayo susunod. Marahil maganda nga ipaalala sa atin, katulad ni Jesus, natutunan niya yung pagiging masunurin at lagi siyang sumusunod sa Panginoon, sa kanyang Ama. At yan din marahil yung gustong sabihin ni Jesus sa atin, sana tayong lahat sumusunod tayo sa Diyos. Sana tayong lahat sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon. Dahil kahit paanong gawin, magkaedad man tayo, hindi tayo pwedeng mas titingin na mas mahigit sa ating Panginoon. Tayo ay laging magiging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, bata tayo sa tingin ng Diyos. Tayo ay kanyang anak, tayo ay bata sa mata ng Panginoon, at dapat lagi tayong sumusunod sa Panginoon. Walang edad ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, bata man o matanda man, dapat laging sumusunod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sana ito'y maging paalala sa atin ngayong kapistahan ng Santo Niño. Batang-bata si Jesus, tinuruan paano maging masunurin. Lumaki si Jesus, hindi nagbago yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Dahil alam niya, anak siya ng Diyos. At dapat ginagawa niya ano ang iuutos sa kanya ng kanyang Ama. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.